Isang mahinang hikbi. Iyon ang unang gumising sa diwa ni Elena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman ang kadiliman ng bago niyang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana. Isang malamlam na sinag ng buwan na tumatama sa sahig. Natahimik ang paligid. Baka panaginip lang sa isip niya. Pero narinig niya itong muli. Mas malinaw ngayon. Isang hikbi ng isang bata. Mahina pero puno ng takot. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa isang mansyon na kasing tahimik ng isang libingan. Agad bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Ang una niyang ginawa ay tiningnan ang dalawang anghel na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Sina Leah at Liam, ang kambal niyang anak. Napangiti siya ng bahagya habang pinagmamasdan ang mga payapa nilang mukha. Sila ang dahilan kung bakit siya naririto. Sila ang dahilan kung bakit handa niyang tiisin ang lahat. Kaninang umaga lang, para siyang nasa ibang mundo. Nakatayo sila sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Tila ba isa itong tarangkahan patungo sa isang palasyo. Hawak niya ang maliliit na kamay ng kanyang kambal, na kapwa nakatingala. Manghang-mangha sa laki at ganda ng kanilang nakikita. "Wow, Mama! Dito na po tayo titira," tanong ni Liam. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Ang ganda po, Mama. Parang sa fairy tale," segunda naman ni Leah. Ngumiti si Elena. Isang ngiting pilit na tinatago ang sarili niyang kaba. "Oo, mga anak, dito muna tayo." Nang bumukas ang gate, isang napakahabang daan na naliligiran ng mga hardin na perpekto ang pagkakaayos ang sumalubong sa kanila. Sa dulo nito, nakatayo ang mansyon ng mga De La Peña. Puti, malaki at marangya. Sa gitna ng malawak na damuhan sa harap, may isang fountain na may mga estatwang anghel. Para kay Elena, na lumaki sa isang maliit na bahay sa probinsya, ang lugar na ito ay parang isang panaginip. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ang sumalubong sa kanila sa may pinto. Ito si Manang Clara, ang mayordoma. Mabait ang mga ngiti nito, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Tuloy kayo," sabi nito sa mahinang boses. Dinala sila sa loob at lalong namangha si Elena. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga muebles ay mukhang antigo at mamahalin. At may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna ng sala. Ang lahat ay perpekto, malinis at napakatahimik. Masyadong tahimik. "Maghintay kayo riyan. Tatawagin ko lang si Ma'am Veronica." Umupo sila sa isang antigong sofa na parang natatakot si Elena na madumihan. Niyakap niya ang kanyang kambal na tila ba natatakot din sa katahimikan ng paligid. Ilang sandali pa, isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang simpleng puting bestida na nagpamukha sa kanya na mas lalong elegante. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may kolorete na hindi halata pero nagpapatingkad sa kanyang ganda. Siya si Veronica de la Peña, ang mapapangasawa ng amo ng bahay, ngunit ang lahat ng ganda niya ay nabura ng magtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Veronica ay malamig, mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na nakapasok sa malinis niyang pamamahay. "Ikaw si Elena, tama?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga tingin. "Opo, ma'am. Ako nga po," sagot ni Elena. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi ngumiti si Veronica. "Sinabi na sa akin ni Manang Clara ang mga dapat mong gawin. Isa lang ang patakaran ko sa bahay na ito. Gawin mo ang trabaho mo at huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Maliwanag?" "Opo, ma'am. Maliwanag po." Pagkatapos noon ay tinalikuran na sila nito, na parang hindi man lang nakita ang dalawang batang nakatago sa likod ni Elena. Naramdaman ni Elena
ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Mamaya-maya, dumating naman ang may-ari ng mansyon, si Senyor Rafael de la Peña. Kung si Veronica ay yelo, si Senyor Rafael naman ay isang ambon. May lungkot sa kanyang mga mata, isang kalungkutan na tila ba hindi na mabubura kailanman. Ngumiti siya ng bahagya nang makita ang mga bata. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Welcome sa pamamahay ko, Elena," sabi niya. Ang boses niya ay malumanay pero pagod. "Sana ay magtagal ka rito." Iyon lang at umalis na rin ito. Dinala sila ni Manang Clara sa kanilang silid sa dulo ng pasilyo sa ibabang palapag. Maliit lang ito kumpara sa ibang bahagi ng mansyon pero malinis at may sariling banyo. Para kay Elena, sapat na ito. Isang ligtas na lugar para sa kanyang mga anak. Para sa inyo ito, mga anak. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanilang mga gamit. Titiisin ni Mama ang lahat para magkaroon kayo ng magandang buhay. Ngayon, sa gitna ng kadiliman, habang pinapakinggan ang nakakapangilabot na tunog, hindi na sigurado si Elena kung ligtas nga ba ang lugar na ito. Tumayo siya ng walang ingay, maingat na humakbang palabas ng silid, iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Sinundan niya ang tunog. Dinala siya nito sa pasilyo, palayo sa mga mararangyang silid, patungo sa isang bahagi ng bahay na madilim at tila hindi nagagamit. Huminto ang tunog. Napahinto rin si Elena, pinakiramdaman ang bawat pintig ng kanyang puso. At bigla, narinig niya ulit. Ang hikbi. At sa pagkakataong ito, sigurado na siya kung saan ito nanggagaling. Sa ilalim, sa basement. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang pinto na hindi niya napansin kanina. Gawa ito sa makapal na kahoy at mukhang matibay. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang malamig na doorknob na bakal. Sandali siyang nag-alinlangan. Nagtatalo ang isip kung dapat ba siyang bumalik na lang sa silid at magkunwaring walang narinig. Ngunit paano kung may nangangailangan ng tulong? Huminga siya ng malalim. Pinuno ng tapang ang kanyang dibdib. Pinihit niya ang seradura. Isang mahinang kalansing ang narinig niya na sinundan ng marahang pagkrik ng pinto habang bumubukas ito. Isang amoy ng alikabok at basang lupa ang sumalubong sa kanya. Malamig at hindi kaaya-aya. Madilim sa loob. May mga baitang na pababa sa kadiliman. Nag-aalangan man. Humakbang siya papasok. Dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran upang hindi makalikha ng ingay. Gamit ang cellphone na hawak, binuksan niya ang flashlight nito. Itinutok ang liwanag sa hagdanan. Bawat hakbang niya pababa ay puno ng pag-iingat. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. At doon, narinig niya ulit ang hikbi. Mas malapit at may kasama na itong ibang tunog. Isang kalansing. Mahina pero matalas sa pandinig. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa sementadong sahig. Habang bumababa si Elena, sa makikitid na baitang lalong lumalamig ang hangin. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay gumuguhit sa kadiliman. Ipinapakita ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok at mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Mukha silang mga multo na tahimik na nagmamasid sa kanyang pagpasok. Nasa huling baitang na siya nang muli niyang marinig ang hikbi. At ang kalansing, nasa isang sulok lang, dahan-dahan niyang iginala ang liwanag. Mga kahon, isang sirang aparador, isang lumang bisikleta, at doon, tumama ang liwanag sa isang figura sa pinakasulok ng silong, isang bata. Napahinto ang paghinga ni Elena. Nanlamig ang buo niyang katawan, tila ba binuhusan siya ng isang baldeng yelo, isang batang babae. Marahil ay kasing edad lang ng kanyang kambal, ang nakaupo sa isang mababang silya na gawa sa kahoy. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay marumi at may punit.
Payat na payat siya. At sa maputla niyang balat, kitang-kita ang dumi. Nakayuko siya. At ang maliliit niyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Pero hindi yon ang pinakakilabot sa lahat. Ang isang paa ng bata ay nakakadena. Isang makalawang na kadena na nakakabit mula sa kanyang maliit na sakong patungo sa paa ng mabigat na silyang kinaupuan niya. Diyos ko, hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari. Nag-angat ng ulo ang bata. Nasilaw sa liwanag ng cellphone. Nanlaki ang mga mata niya sa takot at sinubukan niyang umatras pero pinigilan siya ng kadena. Isang mahinang kalansing ang muling umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Nakita ni Elena ang kanyang sarili sa mga matang yon. Ang takot, ang pag-iisa, ang kawalan ng pag-asa. Sa isang iglap, hindi na isang estranghero ang nasa harap niya. Isa siyang bata na kailangan ng tulong. Dahan-dahan, itinaas ni Elena ang kanyang kamay na walang hawak. Ipinapakitang hindi siya banta. Shhh! Halos pabulong niyang sabi. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gumawa siya ng isang maliit na hakbang pasulong. Sino ka? Tanong ng bata. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ako si Elena. Mahinang sagot niya. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Kahit may distansya pa sa pagitan nila. Nandito ako para magtrabaho. Narinig kitang umiiyak. Tinitigan lang siya ng bata. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anong pangalan mo? Tanong ulit ni Elena. Nag-aalangan ang bata. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumuka ang kanyang mga labi. Isabela. Isabela. Ang pangalan ng nawawalang anak ni Senyor Rafael, ang batang sinabi sa lahat na ipinadala sa isang espesyal na paaralan sa ibang bansa para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ngunit narito siya, nakakadena sa sarili nilang basement. Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Gumawa siya ng isa pang hakbang. Isabela, tutulungan kita. Clack! Isang malakas na tunog ang pumutol sa kanyang sasabihin. Ang tunog ng switch ng ilaw. Biglang nagliwanag ang buong silong. Ang isang bombilya sa itaas ay nagbuga ng isang malupit at dilaw na liwanag. Ipinapakita ang buong kahirapan ng kalagayan ni Isabela. At sa itaas ng hagdanan, sa tabi ng pinto, nakatayo ang isang figura. Nakatayo doon si Veronica. Hindi siya galit. Hindi siya gulat. Nakangiti siya. Isang ngiting malamig at matalim. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa wakas, sabi ni Veronica sa isang boses na kalmado pero puno ng lason. Nagkakilala na pala kayo ng alaga ko. Tila isang estatwa, hindi nagalaw si Elena. Ang tanging gumagana sa kanya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang nangiti ni Veronica ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o galit. Ito ay isang nangiti ng tagumpay, ng kapangyarihan. Dahan-dahan, bumaba si Veronica sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos na humahampas sa semento ay umaling-awngaw sa buong silid. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin kay Elena. Nang makita ni Isabela kung sino ang dumating, lalo siyang nanginig. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod at yumakap na para bang gusto niyang maging isang maliit na bola na hindi makikita. Ma'am, ito lang ang salitang namutawi sa bibig ni Elena. Ang boses niya ay halos hindi lumalabas. Huwag kang mag-alala, Elena, sabi ni Veronica. Huminto ilang hakbang lang mula sa kanya. Itinuro niya si Isabela gamit ang kanyang baba. Mukhang nakilala mo na ang munting problema ng pamilyang ito. Bakit po siya nakaganyan? Naglakas loob na tanong ni Elena, kahit na ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan.
Humalakhak si Veronica, isang halakhak na walang kagalakan. Isang simpleng tanong na may komplikadong sagot. Pero sige, ipapaliwanag ko sa paraang maiintindihan ng isang tulad mo. Lumapit siya kay Isabela, hinawakan ang buhok nito at marahas na itinaas ang ulo ng bata para humarap kay Elena. Nakikita mo ba siya? Si Isabela ay may sakit. Isang malubhang sakit sa isip, schizophrenia. Binitawan niya ang salitang iyon na para bang isa itong hatol. Minsan, nakakakita siya ng mga bagay na wala naman. Minsan nakakarinig siya ng mga boses. At minsan, lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Nagiging bayolente siya. Naninira ng gamit. Nananakit. Sinaktan na niya ang sarili niya ng ilang beses. Umiling si Isabela. Ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi totoo. Hindi totoo. Bulong nito, puno ng takot. Hindi siya pinansin ni Veronica. Ang kadenang yan, itinuro niya ang bakal sa paa ng bata. Para iyan sa sarili niyang kaligtasan at para na rin sa kaligtasan nating lahat. Sinusunod lang namin ang payo ng doktor. Ito ang pinakamabisang therapy para sa kanya. Pinagmasdan ni Elena si Isabela, ang nanginginig na katawan, ang mga matang puno ng pagsusumamo. Walang bahid ng kabaliwan siyang nakikita. Ang nakikita niya ay purong takot. Isang takot na dulot hindi ng sakit, kundi ng taong nakatayo sa harap nila. Pero, Ma'am, isa lang siyang bata, pakiusap ni Elena. At ikaw ay isa lang katulong, ganti ni Veronica. Ang bawat salita ay matalim. Nawala na ang ngiti sa kanyang mukha, napalitan ng isang anyo ng pagkasuklam. Sinabi ko na sa'yo ang patakaran ko, hindi ba? Huwag kang makialam. Tumayo si Elena, hinarap ang babaeng mas matangkad sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang takot, napalitan ng isang damdaming mas malakas, ang instinct ng isang ina. Hindi po ito tama, mariin niyang sabi. Walang bata ang dapat tratuhin ng ganito. Nagulat si Veronica sa biglaang pagbabago sa kilos ni Elena. Ngunit mabilis itong napalitan ng amusement. Tinaasan niya ito ng kilay. Talaga? At sino ka para magsabi kung ano ang tama at mali sa loob ng pamamahay ko? Lumapit si Veronica. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Makinig ka, Elena Rosales, galing ka sa probinsya. Isa kang byuda na may 2 anak na kailangang pakainin. Ibinigay ko sa iyo ang trabahong ito. Ibinigay ko sa iyo ang tirahan. Ang isang salita ko lang, isang tawag lang, pwede kang mapunta ulit sa kalsada. Napalunok si Elena, ngunit hindi siya umatras. O baka gusto mo ng mas masahol pa? Patuloy ni Veronica. Ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. Magaling akong gumawa ng kwento. Alam mo ba? Pwede kong sabihin na ninakawan mo ako. O mas maganda pa, pwede kong sabihin na pinapabayaan mo ang mga anak mo. Isang tawag lang sa DSWD at mawawala sila sa'yo. Gusto mo ba yon? Sa pagbanggit sa kanyang mga anak, doon gumuho ang tapang ni Elena. Napuno ng takot ang kanyang mga mata, sina Leah at Liam, ang buhay niya. Nakita ni Veronica ang pagbabago sa kanyang muka at ngumisi ito. Alam niyang nanalo na siya. Mabuti, sabi nito, lumayo ng kaunti. Nagkakaintindihan na tayo. Tumingin siya kay Isabela na parang isang basahan at pagkatapos ay bumaling ulit kay Elena. Ngayong alam mo na ang lihim ng pamilya, responsibilidad mo na rin siya. Dalhan mo siya ng pagkain 3 beses sa isang araw. Tubig. At linisin mo ang anumang dumi na gagawin niya. Walang ibang makakaalam nito. Walang makakaalam na bumaba ka rito. Tayong 3 lang. Maliwanag? Hindi makapagsalita si Elena. Tumango na lang siya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabuti. Ngayon, umalis ka na. At tandaan mo, Elena, sabi ni Veronica,
habang naglalakad pabalik sa hagdanan. Isang maling galaw mo lang at sisirain ko ang buhay mo. Pinatay niya ang ilaw at muling nilamon ng dilim ang silong. Narinig ni Elena ang pagsara ng pinto na sinundan ng tunog ng paglak nito mula sa labas. Naiwan siyang muli sa kadiliman, kasama ang mahinang hikbi ni Isabela. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang nanginginig na liwanag nito ay muling tumama sa bata. Sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang nakita niya sa mga mata ni Isabela. Nakita niya ang isang bagay na mas masakit, ang pagsuko. At sa sandaling iyon, sa loob ng madilim at malamig na basement na iyon, isang pangako ang nabuo sa puso ni Elena. Isang pangakong tahimik, ngunit hindi matitinag. Hindi niya ito hahayaan. Hindi niya sila hahayaang manalo. Ililigtas niya ang batang ito, kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng mayroon siya. Ang dilim ay parang isang kumot na bumalot kay Elena. Mabigat at nakakasakal. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pinipigilang paghinga at ang mahinang pag-iyak ni Isabela mula sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas muli ang cellphone. Ang liwanag nito ay parang isang maliit na isla ng kaligtasan sa gitna ng dagat ng kadiliman. Muli, tumama ang liwanag sa bata. Si Isabela. Nakayuko, yakap ang sariling mga tuhod. Ang maliliit niyang balikat ay patuloy sa pagyanig. Hindi alam ni Elena kung gaano katagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang isip niya ay blangko. Ang mga banta ni Veronica ay umuulit-ulit sa kanyang pandinig na parang isang sirang plaka. Sisirain ko ang buhay mo. Pero habang tinititigan niya ang kaawang-awang kalagayan ni Isabela, isang damdamin ang unti-unting pumalit sa takot. Galit. Isang galit na malamig at tahimik. Isang galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagiging isang ina. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat. Lumuhod siya sa harap ni Isabela. Ang sahig ay malamig at mamasa-masa. Isabela, bulong niya. Hindi nag-angat ng tingin ng bata. Inilahad ni Elena ang kanyang kamay, dahan-dahan, hanggang sa marahan niyang nahawakan ang maruming buhok nito. Hindi ito gumalaw. Hinaplos niya ito ng marahan. Patawad, bulong ulit ni Elena. Hindi para kay Isabela, kundi para sa sarili. Patawad dahil sa takot na naramdaman niya. Patawad dahil sa sandaling pag-aalinlangan. Tumayo siya. Kailangan niyang umalis bago pa may makapansin sa kanya. Bago pa isagawa ni Veronica ang mga banta nito. Kailangan ko nang umalis. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Tumalikod siya at humakbang patungo sa hagdanan. Ngunit nang abutin niya ang seradura, hindi ito bumukas. Sinubukan niya ulit, mas malakas ngayon. Nakalak. Ikinulong sila ni Veronica. Isang bagong alon ng takot ang bumalot sa kanya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Paano kung magising sina Lia at Liam at wala siya roon? Paano kung hanapin siya? Nilapitan niya ang pinto at mahina siyang kumatok. Ma'am Veronica, pakiusap po. Buksan niyo ang pinto. Ang mga anak ko po. Walang sumagot. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas sa kanya. Tila ba ang takot ay naging isang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Pakiramdam niya ay guguho na siya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon, nakikinig sa bawat tunog mula sa itaas. Hanggang sa naririnig niya ang mga yabag, papalapit. Mabilis siyang umatras mula sa pinto. Huminto ang mga yabag sa tapat nito. Narinig niya ang pagkalikot ng susi sa seradura. Clack! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Veronica. May hawak na isang baso ng tubig. Walang emosyon ang kanyang mukha. Nakalimutan ko, sabi nito sa malamig na boses. Ang gamot ni Isabela. Naglakad ito pababa. Nilampasan lang si Elena na parang hangin.
May kinuha siyang isang maliit na tableta mula sa kanyang bulsa at sa pilitang ipinainom ito kay Isabela kasama ng tubig. Pagkatapos, tumalikod na ito at nagsimulang umakyat muli. "Umakyat ka na," utos nito, hindi man lang lumilingon. "At umarte ka na, parang walang nangyari. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari." Nang makita ang bukas na pinto, hindi na nagsayang ng oras si Elena. Halos takbuhin niya ang hagdanan paakyat, palayo sa madilim na lugar na yon. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang lumingon. Nang makabalik siya sa kanyang silid, nadatnan niyang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang kambal. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Nilalanghap ang kanilang amoy na para bang doon lang siya humuhugot ng lakas. Ang gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Ang imahe ni Isabela, ang tunog ng kadena, at ang malamig na mga mata ni Veronica ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan ni Elena na maging normal. Naghanda siya ng almusal, naglinis ng bahay, inasikaso ang kanyang mga anak. Ngunit ang bawat galaw niya ay may kasamang bigat at kaba. Ang bawat anino sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang bawat pagtama ng kanilang landas ni Veronica ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Si Veronica ay umaarte na parang walang nangyari. Ngumingiti ito kay Senyor Rafael, nagbibigay ng utos sa mga katulong. Perpekto, elegante, at mapagmahal na fiancé sa paningin ng lahat. Pero alam ni Elena ang katotohanan. Alam niya ang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang mukha na yon. Nang tanghalian, habang naghahain, sinadya ni Elena na kumuha ng isang piraso ng tinapay at ilang hiwa ng manok. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang apron. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Nang abala ang lahat at si Veronica ay may kausap sa telepono sa hardin, naglakas loob siya. Dala ang pagkain, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng basement. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Tiningnan niya ang paligid. Kaliwa, kanan, walang tao. Mabilis niyang pinihit ang seradura. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalock. Marahil ay nakalimutan ni Veronica o marahil ay sinadya niya ito. Isang uri ng pagsubok. Maingat siyang pumasok at isinara ang pinto. Madilim ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan ng ilaw. Naglakad siya pababa. Ang mga mata ay unti-unting nasasanay sa kadiliman. Nadatnan niya si Isabela sa parehong sulok, sa parehong posisyon. Ngunit ngayon, tila mas nanghihina ito. Ang mga mata nito ay bahagyang nakapikit. Marahil ay epekto ng gamot na ibinigay ni Veronica. "Isabela!" bulong ni Elena. Dahan-dahang nagmulat ng mata ang bata. Nang makita siya, walang emosyong gumuhit sa mukha nito. Tila ba manhid na ito sa lahat ng nangyayari. Inilabas ni Elena ang pagkain. "Kumain ka." Itinulak niya ang plato palapit kay Isabela. Tinitigan lang ito ng bata. Hindi gumagalaw. "Pakiusap, kumain ka." Ulit ni Elena. Ang boses ay nagmamakaawa. "Kailangan mo ng lakas." Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ni Isabela. Nanginginig, kinuha niya ang isang piraso ng manok at isinubo ito. Kumain siya ng mabagal, ngunit walang tigil na para bang iyon ang unang pagkain na natikman niya sa loob ng maraming araw. Habang pinagmamasdan siya, hindi napigilan ni Elena ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat nguya, ang bawat paglunok ng bata ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nang matapos kumain si Isabela, inabot ni Elena ang isang botelya ng tubig na dala niya. Uminom ito hanggang sa maubos. "Salamat po," bulong nito. Ang unang salitang narinig ni Elena mula sa kanya ngayong araw. Ngumiti si Elena sa gitna ng kanyang mga luha. Walang anuman. Akmang tatayo na siya para umalis.
nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. "Huwag po kayong umalis," pakiusap ni Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Umupo muli si Elena. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Malamig ito at napakapayat. "Babalik ako," pangako niya. "Nangangako ako." Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon, magkahawak kamay sa gitna ng madilim at malamig na silong. Sa sandaling iyon, hindi sila isang katulong at anak ng amo. Sila ay dalawang kaluluwa na nakahanap ng karamay sa isa't isa. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Kriik! Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot. Agad niyang binitawan ang kamay ni Isabela at itinago ang plato sa ilalim ng isang lumang tela. Sumenya siya sa bata na manahimik. Narinig nila ang mga yabag. Pababa. Dahan-dahan. Hindi ito ang mga yabag ni Veronica. Mas mabibigat, mas mabagal. Napatayo si Elena. Ang puso niya ay kumakarera. Sino ito? Isa pang katulong? Si Senyor Rafael? Nagtago siya sa likod ng isang malaking aparador. Ang katawan ay nanginginig sa kaba. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Patuloy ang pagbaba ng mga yabag hanggang sa marating nito ang sahig. Huminto ito. Sumilip si Elena mula sa kanyang pinagtataguan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa gitna ng silong. Nakasuot ito ng puting coat tulad ng isang doktor. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang itim na maleta. Hindi siya pamilyar kay Elena. Iginala ng lalaki ang kanyang paningin sa paligid na para bang may hinahanap, hanggang sa ang kanyang mga mata ay tumama sa sulok kung nasaan si Isabela. Naglakad siya palapit dito. At pagkatapos, sa gulat ni Elena, narinig niya ang boses ng lalaki. Isang boses na kalmado at propesyonal, ngunit may halong awa. "Kumusta ka na, Isabela?" At pagkatapos, isang tunog ang muling nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elena. Ang tunog ng pagbukas ng isa pang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sa itaas. Ito ay mula sa isang pinto sa kabilang dulo ng basement. Isang pinto na hindi napansin ni Elena kanina. At mula sa pintong yon, lumabas si Veronica May. Dala siyang isang maliit na tray na may lamang hiringgilya at isang maliit na bote ng gamot. Hindi siya nagulat na makita ang doktor. Tila ba inaasahan na niya ito. "Dr. Ramirez!" Bati niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Nandito ka na pala." "Veronica," sagot ng doktor. Ang tono ay formal. Oras na para sa lingguhang check-up ni Isabela. Habang nag-uusap sila, nanatiling nakatago si Elena sa likod ng aparador. Ang kanyang paghinga ay halos maputol sa takot. Isang doktor. Ang doktor na sinasabi ni Veronica. Siya ba ang nag-utos na ikadina ang bata? "May pagbabago ba?" tanong ni Veronica habang inihahanda ang hiringgilya. Lumuhod ang doktor sa harap ni Isabela. Tiningnan niya ang mga mata nito. Sinuri ang pulso. Umiling siya. Wala. Ganun pa rin. Mahina ang katawan, pero matigas ang isipan. "Kung ganon, kailangan na nating ituloy ang plano," sabi ni Veronica. Ang boses ay puno ng determinasyon. Inabot niya ang hiringgilya sa doktor. "Gawin mo na." Tinitigan ng doktor ang hiringgilya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela, na ngayon ay nanginginig sa takot. Alam kung ano ang susunod na mangyayari. May bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng doktor. "Sigurado ka ba rito, Veronica? Masyadong mapanganib ang susunod na hakbang." "Wala na tayong oras," mariing sagot ni Veronica. "Malapit na ang kasal. Kailangan na nating tapusin ito. Kailangan na siyang mawala." Sa tamang paraan, nawala. Ang salitang yon ay parang isang kulog na dumagundong sa pandinig ni Elena. Hindi lang nila ikinukulong ang bata. May mas masama pa silang binabalak. Pakiusap.
Huwag po. Pagmamakaawa ni Isabela, ang boses ay basag. Hinawakan ni Veronica ang braso ng bata ng mahigpit. Tumahimik ka! Kinuha ng doktor ang hiringgilya. Huminga siya ng malalim. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi niya maaring hayaang mangyari ito. Pero paano? Kung lalabas siya, tapos na ang buhay niya. Mapapahamak ang kanyang mga anak. Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng kahit ano. Ang kanyang mga mata ay tumama sa isang tumpok ng mga lumang lata ng pintura sa isang estante na malapit sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng ingay. Isang diversion. Habang papalapit na ang karayom sa braso ni Isabela, nanginginig na inabot ni Elena ang isang lata. Huwag kang matakot, Elena. Para ito sa mga bata. Para kay Isabela. Para kina Lia at Liam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang lata. Blag! Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong silong nang bumagsak ang lata sa sementadong sahig na sinundan pa ng pagbagsak ng iba. Sabay na napalingon si Veronica at ang doktor sa direksyon ng ingay. Ano yon? Sigaw ni Veronica. Ang mga mata ay nanlilisik. Baka daga lang, sabi ng doktor. Ngunit halata rin ang kaba sa kanyang boses. Ito na ang pagkakataon ni Elena. Habang nakatalikod sila, mabilis at tahimik siyang gumapang palayo sa aparador. Patungo sa hagdanan. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Bawat galaw ay parang napakabagal. Bawat segundo ay parang isang oras. Tingnan mo kung ano yon, utos ni Veronica sa doktor. Habang naglalakad ang doktor patungo sa pinanggalingan ng ingay, si Elena naman ay nasa paanan na ng hagdan. Isa-isa niyang inakyat ang mga baitang, mas mabilis kaysa kanina. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang sigaw ni Veronica. Walang tao. Imposible. Alam niyang wala na siyang oras. Binuksan niya ang pinto, lumabas, at isinara ito ng walang ingay. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan, palayo sa madilim na pasilyo, pabalik sa maliwanag na bahagi ng mansyon. Huminto lang siya nang makarating sa kusina, kung saan nandoon si Manang Clara, naghahanda ng merienda. Elena, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Tanong ng matanda, puno ng pag-aalala. Wala po, Manang. Nahilo lang po ako bigla. Pagsisinungaling niya habang sinusubukang habulin ang kanyang paghinga. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang malamig na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ano ang ginagawa mo dyan, Elena? Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Veronica. Ang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. May bahid ng alikabok sa kanyang bestida. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Nahuli ba siya? Alam na ba ni Veronica? Ngumiti si Veronica, isang nangiting nakakakilabot. Pinapahanap kita. May ipapagawa sana ako, pero mukhang pagod ka yata. Lumapit ito at inayos ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali sa buhok ni Elena. Magpahinga ka muna. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Ang bawat salita ay isang banta. Ang bawat haplos ay isang babala. Alam na niya. At alam ni Elena, sa sandaling iyon, na ang laro ay nagsimula na. At sa larong ito, hindi lang buhay ni Isabela ang nakataya, kundi pati na rin ang sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng pagkukunwari. Para kay Elena, ang bawat sulok ng mansyon ay may mga mata. Ang bawat katahimikan ay may kasamang pagbabanta. Umaarte siyang normal, nagpupunas ng muebles, naglalaba ng mga damit, naglalaro kasama ang kanyang kambal, ngunit ang kanyang buong diwa ay alerto. Naramdaman niya ang mga mata ni Veronica sa kanyang likod. Habang siya ay nagwawalis sa pasilyo, nakikita niya ang anino nito sa bintana.
habang siya ay nagsasampay sa labas. Ang bawat ngiti na ibinibigay sa kanya ni Veronica sa harap ni Senyor Rafael ay may kasamang lason na tanging si Elena lang ang nakakaramdam. Hindi na siya direktang kinakausap ni Veronica tungkol sa nangyari, ngunit ang mensahe ay malinaw sa bawat titig nito. Nakabantay ako. Isang maling galaw at tapos ka na. 3 beses sa isang araw sa eksaktong oras, inihahanda niya ang pagkain para kay Isabela. Isang maliit na tray na may kanin, isang pirasong ulam, at isang baso ng tubig. Maingat niyang iniiwan ito sa labas ng pinto ng basement, kumakatok ng 3 beses, at mabilis na umaalis. Iyon ang utos ni Veronica. Hindi na siya pwedeng pumasok. Hindi na niya pwedeng makita ang bata. Pero gabi-gabi, naririnig pa rin niya ang mga hikbi. Mahina, pero sapat na para durugin ang kanyang puso. Alam niyang hindi niya kayang manatiling tahimik. Ang takot para sa kanyang mga anak ay malaki. Ngunit ang imahe ni Isabela na nakakadena sa dilim ay isang multo na hindi siya tinitigilan. Isang hapon, habang naglalaro sina Lia at Liam sa hardin, isang plano ang nabuo sa isip ni Elena. Isang plano na simple at mapanganib. Kinuha niya ang isa sa mga laruang bola ni Liam. Naglakad siya patungo sa bahagi ng bahay kung nasaan ang basement. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Malapit sa pinto, sinadya niyang aksidenteng mabitawan ng bola. Gumulong ito at huminto mismo sa tapat ng pinto ng basement. Huminga siya ng malalim. Naku, ang bola ni Liam. Sabi niya sa sarili, sapat lang para marinig kung may nakikinig. Yumuko siya, dahan-dahan, na para bang kukunin lang ang bola. Ngunit ang tunay niyang intensyon ay ang sumilip sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, umaasang masilayan kahit anino lang ni Isabela. Hindi pa man niya naabot ang bola, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ako na ang kukuha. Napaangat siya ng tingin. Si Veronica. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Kinuha ni Veronica ang bola gamit ang kabilang kamay. Hindi pa rin binibitawan si Elena. Ngumiti ito. Isang ngangiting hindi aakalain ng sinuman na may itinatagong panganib. Ang mga bata talaga, makalat, sabi nito. At pagkatapos, hinila siya nito. Dinala siya ni Veronica palayo sa pasilyo, sa isang sulok na hindi abot ng mga CCTV camera ng mansyon, sa likod ng isang malaking halaman. Doon, marasa siyang itinulak ni Veronica sa pader. Wala nang ninangiti. Ang mukha nito ay puno ng galit na pinipigilan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong nito. Ang boses ay isang galit na bulong. Wala po. Yung bola lang po ni Liam. Huwag mo akong gawing tanga, Elena. Singal ni Veronica. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo ba hindi ko nakikita yung mga paawa-awa mong tingin? Inilapit ni Veronica ang mukha nito sa kanya. Ang hininga ay mainit at may amoy ng panganib. Bibigyan kita ng huling babala, sabi nito. Bawat salita ay mabagal at malinaw. Kalimutan mo ang batang yan. Kalimutan mo na nakita mo siya. Isipin mo na lang na isa siyang muebles na kailangan mong punasan ng alikabok. Pero ma'am, pero ano? Halos pasigaw na bulong ni Veronica. Naaawa ka? Gusto mo siyang tulungan? Sige, subukan mo. Isang nakakatakot na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Veronica. Gusto mo bang makita kung gaano ako kagaling gumawa ng kwento? Pwede kong sabihin kay Rafael na nahuli kitang sinasaktan si Isabela at sino ang paniniwalaan niya, ang fiancé niya o ang isang hamak na katulong? Hindi nakasagot si Elena. O mas gusto mo ito? Patuloy ng demonyo. Ang 2 mong anak, anghel ang mga itsura nila. Napaka-inosente. Tumingin ito sa direksyon ng hardin kung saan masayang naghahabulan sina Lia at Liam. Sayang naman kung mapupunta lang sila sa ampunan.
Sasabihin ko sa mga pulis na pinapabayaan mo sila, na sinasaktan mo sila. May mga peklat ba sila? Kahit maliit, madaling gawa ng kwento. Isang tawag lang sa DSD at hindi mo na sila makikita habang buhay. Sa puntong yon, parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang banta ay hindi na lang isang salita. Nakita niya sa mga mata ni Veronica na kaya nitong gawin. Kaya nitong sirain ang lahat. Binitawan siya ni Veronica at umatras ito. Inaayos ang kanyang damit na parang walang nangyari. Magtrabaho ka na lang, Elena. Iyon ang pinakamagandang gawin mo para sa mga anak mo. Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya nito. Naglakad palayo na may parehong postura ng isang reyna. Naiwan si Elena na nakasandal sa pader. Ang mga tuhod ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang mga anak sa hardin. Nagtatawanan sila. Walang kamalay-malay sa halimaw na kasama nila sa iisang bubong. Isang halimaw na kayang kunin sila mula sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pinipigilan ng isang hikbing gustong kumawala. Bumalik siya sa kanyang silid. Isinara ang pinto at doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog. Umiyak siya dahil sa takot. Umiyak siya dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa kawalan ng magawa. Naramdaman niya ang pagkatalo. Paano siya lalaban? Paano niya isusugal ang kinabukasan ng sarili niyang mga anak para sa isang batang hindi niya kaano-ano? Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata ni Isabela. Ang mga matang iyon ninyon, na puno ng takot, ngunit may isang kislap ng pag-asa noong una silang nagkita. At napalitan ng determinasyon ang kanyang pagkabigo. Mali. Hindi niya isinusugal ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipinaglalaban niya ito. Anong klaseng ina siya kung tuturuan niya ang kanyang mga anak na magbulag-bulagan sa kasamaan? Anong klaseng mundo ang ibibigay niya sa kanila kung hahayaan niyang manalo ang isang demonyo? Ang takot niya para kina Leah at Liam ay hindi naging dahilan para sumuko. Naging gasolina ito para mas lalo siyang lumaban. Pero kailangan niyang maging mas matalino, mas maingat. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa pasilyo para dalhin ang maruruming basahan sa labahan, nakasalubong niya si Manang Clara. Gaya ng dati, nagiwasan sila ng tingin. Ngunit sa pagdaan nito sa kanyang tabi, naramdaman ni Elena ang isang bagay na idinulas nito sa kanyang kamay. Isang maliit at nakatuping papel. Nagulat, mabilis niya itong ikinuyom sa kanyang palad. Nagpatuloy sa paglalakad si Manang Clara na parang walang nangyari. Nagmadali si Elena na pumunta sa banyo, ang pinakapribadong lugar na alam niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang papel. Ilang salita lang ang nakasulat, gamit ang nanginginig na sulat kamay. Huwag kang magtiwala sa doktor niya. Nakaupo si Rafael sa kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng mga libro na hindi naman niya binabasa at mga mamahaling painting na hindi naman niya pinapansin. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, nakalatag ang mga plano para sa pinakamalaking araw ng kanyang bagong buhay, ang engagement party nila ni Veronica. Blueprint ng venue, listahan ng mga bisita, mga sample ng imbitasyon. Tinitigan niya ang mga ito, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Sa ibang panahon, kinuha niya ang isang silver picture frame na laging nakatayo sa isang sulok ng kanyang mesa. Ang larawan ng kanyang unang asawa, si Sofia. Ang kanyang ngiti, ang kislap sa kanyang mga mata. Buhay na buhay pa rin sa alaala niya, kahit na 3 taon na itong abo. Isang pamilyar na kirot ang muling kumalat sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagkawala na sinamahan ng kirot ng pagkakasala. Pinabayaan kita, Sofia. Patawad. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa isang mundong kulay abo. Nawalan siya ng gana sa negosyo, sa mga kaibigan, sa buhay.
maging sa sarili niyang anak, si Isabela, ang buhay na alaala ni Sofia. Sa tuwing tinitingnan niya ang bata, nakikita niya ang mga mata ng kanyang asawa at bumabalik ang lahat ng sakit. Kaya unti-unti, lumayo siya. Isang kasalanan na alam niyang habang buhay niyang pagsisisihan. At pagkatapos, dumating si Veronica, tulad ng isang sinag ng araw sa isang maulap na kalangitan. Inalagaan siya nito. Pinakinggan ang kanyang mga problema. Inayos ang gusot niyang buhay. Tinulungan siyang harapin ang problema kay Isabela. Siya ang nagmungkahi na dalhin ang bata sa mga espesyalista. At nang sabihin ng mga ito na may malubhang karamdaman si Isabela, si Veronica ang gumawa ng paraan. Siya ang nag-ayos ng lahat. Isang bagong simula. Mahal ko. Bulong sa kanya ni Veronica isang gabi. Iyon ang kailangan natin. Isang masayang pamilya. At naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Come in. Pumasok si Veronica. May dalang isang tasa ng kape. Ngumiti ito nang makita ang hawak niyang litrato. Iniisip mo na naman siya? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Inilapag nito ang kape sa kanyang tabi at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Hindi maiwasan. Aminado siya. Naiintindihan ko, sabi ni Veronica. Pero nandito na ako, Rafael. Hindi kita iiwan. Bubuo tayo ng mga bagong alaala. Isang masayang pamilya. Tumingin si Rafael sa kanya, sa maganda niyang mukha, sa maamo niyang mga mata. Nagpapasalamat siya. Kung wala si Veronica, marahil ay nalunod na siya ng tuluyan sa kalungkutan. Salamat, V, sabi niya at hinawakan ang kamay nito. Ngumiti si Veronica. Anything for you. Ikinulong nito ang kanyang mga kamay. Kumusta na ang plano para sa party? Ayos na ba ang lahat? Oo, halos lahat. Habang abala sila sa pagtingin sa mga papel, isang katulong ang dumaan sa pasilyo sa labas ng opisina. Si Elena, ang bagong kasambahay. Nagwawalis ito. Ngunit napansin ni Rafa na tila may mali. Ang bawat galaw nito ay alanganin at ang kanyang mga mata ay laging tila may hinahanap o binabantayan. Mukhang hindi pa rin sanay ang bago nating katulong. Komento niya. Sumulyap si Veronica sa labas. Medyo, wag mo na lang siyang pansinin. Mahirap talagang humanap ng maayos na katulong ngayon. Maya, nagpaalam si Veronica na may tatawagan lang sa labas. Naiwan si Rafael na muling mag-isa sa kanyang mga iniisip. Naalala niya ang kanyang anak. Kumusta na nga pala si Isabela? Tanong niya nang bumalik si Veronica. Ano ang sabi ni Dr. Ramirez? Oh, sabi ni Veronica. Ang nangiti ay hindi nagbago. He called this morning. May magandang progreso raw. Ang therapy ay gumagana. Kailangan lang natin siyang bigyan ng mas maraming oras. Huwag daw muna nating masyadong istorbuhin para hindi maudlot ang kanyang paggaling. Tumango si Rafael kahit may isang bahagi sa kanya na gustong makita ang anak. Pero mas pinili niyang magtiwala kay Veronica. Mas nakakabuti ito para sa lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa malawak na hardin, nakita niya ang kambal ni Elena, sina Lia at Liam, na naglalaro. Malulusog at masisigla. At sa kabilang dulo ng mansyon, sa isang silid na sarado ang mga bintana, nandoon ang sarili niyang anak. Isang komplikadong pamilya. Isang pamilyang kailangan niyang subukang buuin muli. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpakunot ng kanyang noo. Dr. Miguel Reyes, ang kanyang pinsan. Isang pediatrician. Matagal na silang hindi nagkikita o nag-uusap. Hello, Migs, sagot niya. Raf, pinsan, kumusta? Bati ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Mabuti naman. Ikaw? Anong himala at napatawag ka? May narinig kasi akong balita. Ikakasal ka na raw ulit. Congratulations! Salamat, Migs.
Actually, kaya rin ako tumawag. May gusto sana akong itanong. Narinig ko kasing may sakit daw si Isabela. At bilang doktor at ninong niya, medyo nag-aalala ako. Natahimik si Rafael. Hindi niya alam na narinig na pala ng pinsan niya. Oo, medyo komplikado. Sagot niya. Gusto ko sanang dumaan para makita siya kung okay lang. At para na rin makilala ang iyong mapapangasawa. Baka pwede akong dumaan bago ang engagement party niyo? May gusto lang akong pag-usapan, isang mahalagang bagay tungkol sa kalusugan ni Isabela. Ang tono ni Miguel ay magaan, ngunit naramdaman ni Rafael ang isang bigat sa likod ng mga salita nito. Sige, sagot niya, medyo nag-aalangan. Tatawagan kita ulit para sa schedule. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang titig ni Veronica. Sino yon? Tanong nito. Si Miguel, ang pinsan ko. Gusto raw dumaan para bisitahin si Isabela. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Veronica. Isang mabilis na kislap ng kaba ang dumaan sa mga mata nito. Ngunit agad din itong nawala at napalitan ng isang matamis na ngiti. Talaga? That's great! Siyempre naman, pamilya mo siya. Welcome siyang bumisita kahit kailan. Pero hindi nakaligtas kay Rafael ang panandaliang pagbabagong yon. Isang maliit na butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Bakit tila kinabahan si Veronica sa pagbanggit pa lang sa pangalan ng pinsan niya? Ang maliit na piraso ng papel na bigay ni Manang Clara ay parang isang baga na nag-aapoy sa palad ni Elena. Huwag kang magtiwala sa doktor niya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang babala na nagpatibay sa kanyang kutob. Hindi lang si Veronica ang kalaban, may kasabwat siya. At ang kasabwat na yon ay ang mismong taong dapat sanang tumutulong kay Isabela. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na anino na laging nakasunod sa kanya. Ngunit ngayon, may bago ng kasama ito. Isang determinasyon na mas matibay kaysa sa bakal. Hindi na siya pwedeng maghintay lang. Hindi na siya pwedeng umasa sa iba. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng ebidensya. Alam niya kung saan magsisimula. Ang opisina ni Veronica. Doon nito ginagawa ang mga tawag. Doon nito itinatago ang mga papeles. Kung mayroong anumang katibayan ng kanyang mga kasamaan, malamang na nandoon lang iyon. Ang problema ay kung paano makakapasok. Ang opisina ay laging nakalak at si Veronica lang ang may hawak ng susi. Kailangan niya ng tiyempo. Sinimulan niyang pag-aralan ang bawat galaw ni Veronica. Nalaman niyang tuwing Martes at Huwebes ng hapon, mula 1:00 hanggang 3:00, umaalis ito para sa kanyang spa appointment at meeting sa wedding planner. Iyon ang kanyang bintana. 2 oras. Naghintay siya, nagmasid. At nang dumating ang Martes, handa na siya. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Veronica na papalayo, agad niyang dinala ang kanyang kambal sa silid ni Manang Clara. Manang, pwede po bang pakibantayan muna sandali sina Lia at Liam? Magsi-CR lang po ako at medyo masama ang tiyan ko. Pagsisinungaling niya. Tumingin sa kanya si Manang Clara. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na para bang alam nito ang tunay niyang gagawin. Tumango lang ito. Sige, ako na ang bahala sa kanila. Mag-ingat ka, Hija. Ang simpleng salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Mabilis ngunit tahimik na naglakad si Elena patungo sa opisina ni Veronica. Gaya ng inaasahan, nakalock. Ngunit handa siya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang alambre na kinuha niya mula sa isang lumang hanger. Isang kasanayan na natutunan niya noong bata pa siya sa probinsya, noong aksidente nilang naiiwan ang susi sa loob ng kanilang kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok niya ang alambre sa seradura. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat tunog sa paligid, ang huni ng ibon, ang ugong ng aircon, ay parang isang sigaw na nagsasabing mahuhuli siya.
Pagkatapos ng ilang subok na parang walang katapusan, narinig niya ang isang mahinang click. Bumukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok at isinara ito ng walang ingay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica ay sumalubong sa kanya. Malinis at perpekto ang pagkakaayos ng lahat sa loob. Wala siyang oras na dapat sayangin. Una niyang pinuntahan ang mesa. Binuksan niya ang bawat drawer, mga papeles ng negosyo, mga resibo, mga magasin. Walang kahit anong tungkol kay Isabela. Sumunod siya sa filing cabinet. Nakalak din. Muli niyang ginamit ang alambre. Sa pagkakataong ito, mas mabilis niya itong nabuksan. Sinimulan niyang halongkatin ang mga folder. A, B, C, hanggang sa makita niya ang letrang D. de la Peña, Isabela Sofia. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay isang tumpok ng mga medical records, mga resulta ng laboratorio, mga reseta, at isang opisyal na diagnosis na may pirma ni Dr. Ramirez. Nakasulat doon sa malalaking letra, Childhood Onset Schizophrenia with Violent Tendencies. Binasa ni Elena ang mga detalye, mga deskripsyon ng hallucinations, violent outbursts, self-harm. Lahat ay detalyado, lahat ay kapani-paniwala. Ngunit para kay Elena, lahat ay kasinungalingan. Alam niya na kailangan niya ng kopya nito. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato, ang bawat pahina. Tinitiyak na malinaw at nababasa ang lahat. Bawat click ng kamera ng cellphone ay parang isang putok ng baril sa tahimik na silid. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato sa huling pahina nang may marinig siyang isang tunog mula sa labas. Ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Nanlamig ang dugo ni Elena. Bumalik siya. Bumalik si Veronica ng mas maaga sa inaasahan. Natataranta, mabilis niyang ibinalik ang folder sa filing cabinet. Isinara niya ito. Ikinandado. Ibinulsa ang alambre. Binalik niya sa ayos ang lahat ng kanyang ginalaw. Tinitiyak na walang bakas na magsasabing may pumasok doon. Papalapit na ang mga yabag sa pinto ng mansyon. Kailangan na niyang makaalis. Lumabas siya ng opisina. Maingat na isinara ang pinto hanggang sa marinig niya ang mahinang click ng seradura. At pagkatapos ay tumakbo siya. Hindi. Lumakad siya ng mabilis. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi magmukhang kahina-hinala. Sakto. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Veronica. Nagtama ang kanilang mga mata. Tinaasan siya ng kilay ni Veronica. Saan ka galing? Sa banyo po, ma'am. Sagot ni Elena. Pinipilit na huwag mautal. Masakit po kasi ang tiyan ko. Tinitigan siya ni Veronica ng ilang segundo. Ang mga mata ay nanunuri. Bawat segundo ay parang isang pagsubok sa ilalim ng apoy. Pakiramdam ni Elena ay naririnig ni Veronica ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Sa wakas, nag-iwas ito ng tingin. Sa bagay, mukha ka ngang may sakit. Namumutla ka. Naglakad ito palapit at nilampasan siya, papunta sa direksyon ng opisina nito. Napapikit si Elena. Hinihintay ang sigaw, ang pag-anunsyo na may nakapasok sa kanyang teritoryo. Ngunit wala siyang narinig. Dumiretso lang si Veronica. Nakahinga ng maluwag si Elena. Hindi niya napansin. Nagmamadali siyang bumalik sa silid ni Manang Clara para kunin ang kanyang mga anak. Nagpasalamat siya sa matanda na tinugon lang siya ng isang makahulugang tango. Sa kanyang silid, tinitigan ni Elena ang mga litrato sa kanyang cellphone. Ito na. Hawak na niya ang simula ng ebidensya. Ngunit ano ang gagawin niya dito? Kanino niya ito ipapakita? Hindi siya pwedeng pumunta sa pulis. Masyadong makapangyarihan ang mga De La Peña. Baka siya pa ang baliktarin. At bigla, naalala niya ang isa pang piraso ng papel na ibinigay sa kanya ni Manang Clara. Isang lumang resibo na may nakasulat na numero ng telepono sa likod. Walang pangalan.
Isang numero lang. Ito na siguro ang tamang oras. Gamit ang nanginginig na mga daliri, tinipa niya ang numero. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay walang sasagot. Ngunit sa wakas, may boses na tumugon mula sa kabilang linya. Isang boses ng lalaki, kalmado at malalim. Hello? Hindi alam ni Elena kung ano ang sasabihin. Sa sino po sila? Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. At pagkatapos ay sumagot ito. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung sino ka. Ikaw ba yung bagong katulong sa mansyon? Napalunok si Elena. Oo po. Alam kong tumawag ka dahil may kailangan ka. At alam ko rin na may hawak ka ng isang bagay na mahalaga. Paano niya nalaman? Huwag kang mag-alala, hindi ako kalaban, sabi ng lalaki. Sa katunayan, matagal na akong naghihintay ng isang taong katulad mo, isang taong may sapat na tapang para gawin ang tama. Sino po ba talaga kayo? Giit ni Elena. Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya. Ipadala mo sa akin ang mga litratong nakuha mo, ngayon din, at pagkatapos, magkita tayo. Saan po? Bukas. Sa pinakalikod na bahagi ng hardin, malapit sa mga lumang puno ng mangga. 6:00 ng umaga, bago pa magising ang lahat. Mag-ingat ka. Toot, toot, toot. Pinatay na nito ang tawag. Nakatitig lang si Elena sa kanyang cellphone. Gulong-gulo ang isip. Sino ang taong yon? Paano niya nalaman ang lahat? Isa ba siyang kakampi? O isa itong patibong? Ngunit sa puntong yon, wala na siyang ibang pagpipilian. Binuksan niya ang kanyang gallery, pinili ang lahat ng litratong nakuha niya, at pinindot ang send. Habang umiikot ang loading icon, para bang ang buong kinabukasan niya ay nakasalalay sa isang pindot na yon. Ilang minuto ang lumipas, nakatanggap siya ng isang text message mula sa parehong numero. Natanggap ko na. Magaling. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Magkita tayo. Bukas, sa likod ng hardin. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nagiging isang nagbabantang figura. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano kung isa itong patibong? Paano kung ang kausap niya ay isa pang tauhan ni Veronica? Sinusubok ang kanyang katapatan. Ngunit ang pag-aalinlangan ay natabunan ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Paano kung totoo? Paano kung sa wakas, mayroon na siyang makakasama sa labang ito? 5:00 ng umaga. Bago pa tumilaok ang mga manok, maingat siyang bumangon. Siniyasat niya ang kanyang natutulog na kambal. Hinalikan sila sa noo na parang yun na ang huli. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang mansyon ay tahimik at madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana ang nagsisilbi niyang gabay. Dala ang matinding kaba, tinahak niya ang daan patungo sa likod ng hardin. Ang lugar ay malayo sa pangunahing bahay, napapaligiran ng matatayog at mayayabong na puno ng mangga. Ang hamog ng umaga ay malamig sa kanyang balat. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno, pinakikiramdaman ng paligid. Ilang minuto siyang naghintay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nagsisimula na siyang isipin na mali ang kanyang desisyon, na dapat na siyang bumalik nang may marinig siyang kaluskos ng mga tuyong dahon. Isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng isa pang puno. Matangkad, nakasuot ng simpleng jacket at pantalon. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Elena? Tanong ng lalaki. Ang boses. Iyon ang boses na narinig niya sa telepono. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ako nga po. Humakbang palapit ang lalaki. At habang papalapit ito sa isang bahagi na natatamaan ng liwanag ng buwan, unti-unting luminaw ang mukha nito at halos mapasinghap si Elena. Ang lalaking ito, nakita na niya siya dati. Sa isang family picture na nakadisplay sa sala ng mansyon, nakatayo siya sa tabi ng isang mas batang Senyor Rafael.
Kakayo po. Ang pinsan ni Rafael. Pagtatapos ng lalaki sa kanyang sasabihin, ngumiti ito ng bahagya. Ako si Miguel Reyes. Dr. Miguel Reyes. Hindi makapaniwala si Elena. Isang doktor at pinsan pa ni Senyor Rafael. Pero, bakit po? Dahil tulad mo, Elena, mahal ko si Isabela. Sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Ako ang ninong niya at ako rin ang doktor ng nanay niya si Sofia bago siya pumanaw. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Veronica. Pagpapatuloy ni Dr. Miguel, nagsimula ang lahat ng mamatay si Sofia. Napakabilis. At pagkatapos, si Veronica, na dating matalik na kaibigan lang, ay biglang naging tagapag-alaga ni Rafael at unti-unti, sinimulan niyang ilayo si Isabela sa lahat, lalo na sa akin. Sinabi niya sa lahat na may sakit ang bata, isang malubhang sakit sa pag-iisip. Bilang isang pediatrician, alam kong imposible yun mangyari nang ganoon kabilis sa isang bata na dati napakasigla. Sinubukan kong kausapin si Rafael pero para siyang nabubulagan. Naniwala siya sa lahat ng kasinungalingan ni Veronica. Kaya nang lapitan ako ni Veronica at hilingin na ako ang maging opisyal na doktor ni Isabela at gumawa ng mga peking papeles. Pumayag ako. Nagulat si Elena. Pumayag po kayo? Oo, sabi ni Dr. Miguel, isang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Dahil iyon lang ang paraan para manatili akong malapit sa sitwasyon. Iyon lang ang paraan para mabantayan ko si Isabela. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Ang ikadena ang bata sa basement? Hindi ko yun alam hanggang sa sinabi sa akin ni Manang Clara. Si Manang Clara, ang tahimik na Anghel de la Guardia. Ang mga litratong ipinadala mo, Elena, iyon ang kulang sa akin, sabi ni Dr. Miguel. Isang matibay na ebidensya. Ngayon, may laban na tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Elena ng ginhawa. Isang mabigat na bato ang tila natanggal sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-iisa. Ano po ang plano natin, Doc? Tanong niya. Ang boses ay puno na ng bagong pag-asa. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya matatanggi. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi ni Dr. Miguel. Kailangan natin ng video. O mas maganda, isang audio recording. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig niya ang kanyang ginagawa. May kinuha si Dr. Miguel mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na maliit at itim na mukhang isang ordinaryong ballpen. Isa itong voice recorder. Paliwanag niya. Napakasensitibo ng mikropono nito. Itago mo ito. Humanap ka ng pagkakataon. Isang pagkakataon na magagalit siya, na makakalimutan niya ang kanyang pagkukunwari. Kailangan natin ng boses niya. Kinuha ni Elena ang recorder. Ang kamay ay hindi na nanginginig. Ang maliit na bagay na yon ay parang isang sandata. Isang sandata para sa katotohanan. Gagawin ko po, sabi niya, puno ng determinasyon. Mag-iingat ka, Elena. Paalala ni Dr. Miguel. Mapanganib ang gagawin mo. Huwag kang mag-atubiling tumawag kung may mangyari. Bago sila maghiwalay, may huling sinabi si Dr. Miguel. Bago namatay si Sofia, ipinangako ko sa kanya na babantayan ko si Isabela. Salamat, Elena. Salamat dahil tinutulungan mo akong tuparin ang pangakong iyon. Pagkasabi noon, tahimik na siyang nawala sa kadiliman ng hardin. Naiwan si Elena na hawak ang recorder habang ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa kalangitan. Ang dilim ay unti-unting naglalaho at kasama nito ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ngunit ngayon, alam na niyang hindi siya nag-iisa. At sa kaalamang iyon, handa na siyang harapin ang anumang panganib na darating.
Ang voice recorder na hugis ballpen ay naging palaging kasama ni Elena. Nakasuksok ito sa bulsa ng kanyang uniforme, isang paalala ng kanyang misyon at isang patuloy na pinagmumulan ng kaba. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon, isang sandali na silang dalawa lang ni Veronica, isang sandali na mauudyok niya itong magsalita. Ngunit tila ba nakakaramdam si Veronica? Mas naging maingat ito, mas naging kalmado. Ang mga ngiti nito ay mas matamis at ang pakikitungo sa kanya ay mas formal. Kung hindi lang alam ni Elena ang katotohanan, iisipin niyang isa itong perpektong amo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa terasa, nakita niya si Veronica na papalapit kay Isabela sa basement. Sumilip siya mula sa siwang ng bintana. Ito na ba ang pagkakataon? Ngunit may kasama itong dalawang hardinero. Imposible. Bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang engagement party ay 2 linggo na lang ang layo. Nauubusan na sila ng oras. At tila ba nabasa ni Veronica ang desperasyon sa kanyang mga mata? At nagpa siya itong oras na para ipakita kung gaano kalupit ang kaya nitong gawin. Isang Biyernes ng hapon, maaga siyang pinauwi ni Veronica. "Mag-off ka muna ng maaga, Elena," sabi nito, na may hindi pangkaraniwang kabaitan. "Mukhang pagod ka na. Isama mo ang mga anak mo sa playground malapit sa village. Deserve nyo yan." Nag-alangan si Elena. Masyadong mabait, masyadong kahina-hinala. Ngunit tumanggi siya, baka lalo lang itong magduda. "Salamat po, ma'am," sabi niya. Dinala niya sina Leah at Liam sa playground. Isa itong maliit at masayang lugar na may mga swing, slide at monkey bars. Ang tawa ng kanyang mga anak habang naglalaro ay musika sa kanyang pandinig. Sa isang sandali, halos makalimutan niya ang panganib na bumabalot sa kanila. Umupo siya sa isang bench, pinapanood sila. Ang puso ay puno ng pagmamahal. Habang masayang naglalaro si Liam sa monkey bars, bigla itong nawalan ng kapit. Blag! Nahulog ito sa buhanginan. Hindi ito isang mataas na pagkahulog. Ngunit umiyak si Liam. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Agad na tumakbo si Elena palapit. "Anak, anong nangyari?" "Mama, yung kamay ko po," sabi nito habang umiiyak. Hawak ang kaliwang braso. Tiningnan ito ni Elena. May maliit na gasgas at medyo namumula. Isang tipikal na sugat ng isang batang naglalaro. Ngunit bilang isang ina, ang kaba ay agad na kumalat sa kanyang sistema. "Halika, uuwi na tayo. Gagamutin natin yan," sabi niya habang kinakarga si Liam. Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong sila ni Veronica sa may pinto. Isang pekeng pag-aalala ang nakaguhit sa mukha nito. "Oh my God, anong nangyari kay Liam?" "Nahulog po, ma'am, sa monkey bars," paliwanag ni Elena habang nagmamadaling kumuha ng first aid kit. "Kawawang bata," sabi ni Veronica. Ginamot ni Elena ang sugat ni Liam, nilagyan ng alcohol at band-aid. Ilang minuto lang, tumahan na ito at muling nakikipaglaro kay Leah. Gabi na. Nasa kusina si Elena, naghuhugas ng mga plato, nang pumasok si Veronica. Silang dalawa lang. "Kumusta na ang braso ni Liam?" tanong nito. Ang boses ay malumanay. "Okay na po, ma'am. Gasgas lang po pala." Tumango si Veronica. Kumuha ito ng isang baso ng tubig. Sumandal ito sa counter. Tinititigan si Elena. "Alam mo, Elena," simula nito, "ang mga bata, napakababasagin nila, di ba?" Napatigil sa paghuhugas si Elena. Isang maling galaw lang, isang maling kapit. Pwede silang masaktan. Patuloy ni Veronica. Ang boses ay parang isang bulong ng ahas. Ang playground, delikado yan. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng matulak. Pwedeng mahulog. O baka may magtulak sa kanila nang hindi sinasadya. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ngumiti si Veronica. At sa ngiting iyon,
Nakita ni Elena ang kasagutan. Hindi iyon aksidente. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, Elena, sabi ni Veronica. Pero sana, isipin mo ng mabuti ang bawat hakbang mo dahil ang susunod na pagkahulog ng anak mo, baka hindi na sa buhanginan. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito. Iniwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa takot at galit. Hindi na ito isang babala. Isa na itong deklarasyon ng giyera. At ginamit nito ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, niyakap niya ang kanyang kambal na natutulog. Umiyak siya ng tahimik. Ang takot ay bumalik. Mas malakas. Mas nakakaparalisa. Halos sumuko na siya. Halos gusto na niyang kunin ang mga anak niya at tumakas. Tumakbo palayo at wag nang lumingon. Pero paano si Isabela? Iiwan na lang ba niya ito sa kamay ng isang demonyo? Tumingin siya sa ballpen recorder na nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Ang simbolo ng kanyang misyon. Ang desperasyon niya ay dahan-dahang nag-apoy at naging isang malamig na galit. Tapos na ang paghihintay. Kung hindi darating ang pagkakataon, siya ang gagawa nito. Kinabukasan, habang si Veronica ay nasa hardin at nagbabasa ng magazine, ginawa ni Elena ang pinakamapanganib na bagay sa buong buhay niya. Inon niya ang recorder sa kanyang bulsa. Naglakad siya patungo sa pinto ng basement. Sinadya niyang gumawa ng kaunting ingay, sapat lang para makuha ang atensyon ni Veronica. Pinihit niya ang seradura at binuksan ng bahagya ang pinto. Yumuko siya na para bang may sinasabi sa loob. Isabela, bulong niya, kahit alam niyang hindi siya maririnig ng bata. Ako ito, si Elena. Huwag kang mag-alala. Aalis din tayo rito. Ginawa niya yon para marinig ni Veronica. Isang pain. At gaya ng inaasahan, kumagat ang demonyo. Anong kalokohan yan? Ang sigaw ni Veronica ay matinis at puno ng galit. Umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Mabilis itong naglakad palapit, itinapon ang magazine na binabasa. Hinarap siya ni Elena. Pilit na ipinapakita ang takot sa kanyang mukha. Habang ang kamay niya ay nasa loob ng bulsa, pinoprotektahan ng recorder na ngayon ay aktibong kumukuha ng bawat salita. Ma'am, wala po. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Veronica. Itinulak si Elena palayo sa pinto at mabilis na isinara ito. Narinig ko. Kinakausap mo ang abnormal na, yan! Anong binabalak mo ha? Anong sinasabi mo sa kanya? Wala po ma'am. Tinitingnan ko lang po kung ano? Kung buhay pa siya? Halakhak ni Veronica. Isang halakhak na puno ng kabaliwan. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Malapit nang matapos ang problema nating lahat. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Elena. Ang boses ay nanginginig. Ano sa tingin mo? Sabi ni Veronica. Lumapit ito at dinuro siya sa dibdib. Akala mo ba hahayaan kong sirain ng batang yan ang kinabukasan ko? Pagkatapos ng kasal, dadalhin siya sa isang espesyal na pasilidad. Isang lugar kung saan hindi na siya muling makikita ni numan. Isang lugar kung saan mangyayari ang isang malungkot na aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa narinig. Pinaplano niyong ipapatay siya? Halos pabulong niyang sabi. Sapat lang para makuha ng recorder. Tumawa ulit si Veronica. Mas malakas ngayon. Hindi ako ganoon kasama, Elena. Hahayaan ko ang tadhana na gumawa ng paraan at sisiguraduhin kong magiging pabor sa akin ang tadhana. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Veronica. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Tinitigan siya nito na para bang ngayon lang napagtanto ang panganib. Bakit mo ito ginagawa? Tanong nito. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Sino ang kasabwat mo? Imposibleng gawin mo ito ng mag-isa. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan itong magsalita.
Hindi na mahalaga, sabi ni Veronica, tila kinakausap ang sarili. 1 linggo na lang, pagkatapos ng party, tapos na ang lahat. At ikaw at ang mga bastardo mong anak, mawawala na rin kayo sa buhay ko. Iyon na, nakuha na niya. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng tagumpay, isang bagay ang nangyari. Sa sobrang tindi ng emosyon, hindi na malaya ni Veronica na ang pagduro niya sa dibdib ni Elena ay naging isang marahas na pagtulak. Natumba si Elena. Sa kanyang pagbagsak, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang bulsa at gumulong sa sahig na kumikinang. Isang itim na ballpen. Sabay silang napatingin dito. Si Elena ay napuno ng takot. Si Veronica ay napuno ng pagtataka. Bago pa man makagalaw si Elena, mabilis itong pinulot ni Veronica. Tinitigan, pinag-aralan. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang maliit na butas para sa mikropono. Isang maliit na pulang ilaw na kumikindat-kindat. Ang katahimikan sa pasilyo ay nakabibingi. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Veronica mula sa recorder patungo kay Elena. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha nito. At pagkatapos, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito isang ordinaryong nangiti. Ito ay isang nangiti ng purong kasamaan. Isang ngiti na nagsasabing wala nang pagkukunwari. Ang talino mo pala, sabi nito. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang hamak na katulong, pero ang talino mo. Pinindot niya ang isang buton. Huminto ang pagkindat ng pulang ilaw. Sayang, sabi nito. Napakagandang recording pa naman sana. At pagkatapos, sa harap mismo ni Elena, ibinagsak ni Veronica ang recorder sa sahig at tinapakan ito ng buong lakas. Crack! Ang tunog ng nabasag na plastik ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dinurog niya ito, paulit-ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng walang kwentang basura. Tumayo si Elena. Ang puso niya ay parang yelo sa kanyang dibdib. Tapos na, nahuli na siya. Nawala na ang lahat. Sino no? Sigaw ni Veronica. Sinunggaban siya sa kwelyo at isinandal sa pader. Sino ang nagbigay sa'yo nito? Si Manang Clara? O baka naman, ang magaling kong fiancé? Hindi sumagot si Elena. Wala nang sasabihin pa. Hindi na mahalaga. Binitawan siya ni Veronica. Naglakad ito paikot-ikot na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. 1 linggo. 1 linggo na lang, Elena. At sa loob ng 1 linggong iyon, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. At pagkatapos ng party, pagkatapos kong makuha ang gusto ko, manalangin ka na. Manalangin ka at ang mga anak mo. Pumunta ito sa intercom sa pader at pinindot ang isang buton. Manong guard, pumunta ka rito sa West Wing. Ngayon din. Ilang sandali lang, dumating ang isang security guard. Ma'am, itong babaeng ito, sabi ni Veronica, itinuro si Elena. Simula ngayon, hindi na siya pwedeng lumabas ng mansyon. Ang mga anak niya, hindi na rin pwedeng lumabas. Bantayan mo sila. Bantayan mo ang bawat galaw nila. Kung susubukan nilang tumakas, alam mo na ang gagawin mo. Tumango ang guard, ang mukha ay walang emosyon. Tumingin si Veronica kay Elena sa huling pagkakataon. Game over, Elena? Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Elena sa pasilyo, kasama ang guard na ngayon ay nagsisilbi niyang bantay. Napasalampak siya sa sahig. Tinititigan ang mga basag na piraso ng recorder. Ang tanging pag-asa niya, ngayon ay abuna. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng demonyo. Ang kanyang mga anak ay bihag at wala na siyang paraan para humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Talo na siya. Nawala na ang lahat. Bisperas ng engagement party. Ang buong mansyon ay abala. Nagkakabit ng mga puting ilaw sa hardin. Inaayos ang mga mesa
na may mamahaling mantel. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay naghahalo sa hangin. Ito dapat ang pinakamasayang araw sa bagong buhay ni Rafael. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya, isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pinagmamasdan niya si Veronica habang nagbibigay ito ng mga utos sa mga staff ng catering. Perpekto. Mahusay. Bawat detalye ay pinaplano niya ng walang mali. Ngunit sa likod ng mga ngiti at sa kabila ng pagiging abala, napapansin ni Rafael ang isang kakaibang tensyon sa kanya. Isang pagiging iritable na madali nitong naitatago sa iba, pero hindi sa kanya. Ang tensyon na yon ay lalong lumalabas kapag nasa paligid si Elena. Kaninang umaga, habang nag-aayos ng mga kubyertos, aksidenteng nahulog ni Elena ang isang kutsara, isang maliit na pagkakamali. Ngunit ang reaksyon ni Veronica ay mabilis at malupit. Ano ba yan? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ang singhal nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Agad na napatingin ang lahat ng nasa kusina. Nang mapansin ni Veronica na nakatingin si Rafael mula sa may pinto, agad nagbago ang anyo nito. Isang matamis na ngiti ang pumalit sa galit. Naku, pasensya na. Medyo stressed lang ako sa party. Elena, okay lang. Pulutin mo na lang yan. Ngunit nakita ni Rafael ang saglit na pagbabagong yon. Ang purong galit sa mga mata ni Veronica bago niya ito itinago. At ang takot, ang matinding takot sa mga mata ni Elena. Hindi lang yon. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang palaging may security guard na nakabuntot kay Elena. Nang tanungin niya si Veronica tungkol dito, ang sagot nito ay simple lang. Para sa seguridad nating lahat. Malapit na ang party, maraming labas-masok na tao. Mahirap na. Isang sagot na lohikal, ngunit para kay Rafael, may kung anong hindi tama. Tanghali. Habang papunta siya sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Veronica mula sa loob. May kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang ilang salita. Hindi na pwedeng magbago ang usapan, Miguel. Napagkasunduan na natin to. Isang sandaling katahimikan. Wala akong pakialam. Binayaran na kita para sa serbisyo mo. Iyan ang presyo ng pananahimik mo. Napatigil si Rafael. Si Miguel? Ang pinsan niya? At ano ang tungkol sa presyo ng pananahimik? Dahan-dahan siyang umatras bago pa siya mapansin ni Veronica. Ang maliit na butil ng pagdududa sa kanyang isipan ay nagsisimula ng lumaki. Sinubukan niyang isantabi ang lahat ng ito. Pagod lang siguro. Stress sa party. Imahinasyon niya lang. Gusto kong makita si Isabela, sabi niya kay Veronica. Nang hapong iyon, bigla niyang naramdaman ang isang matinding pangungulila sa kanyang anak. Agad na nawala ang nangiti sa mukha ni Veronica. Mahal, ngayon pa ba? Hindi ba't sabi ni Dr. Ramirez na nasa isang critical stage siya ng kanyang therapy? Isang unstable phase. Baka makasama lang sa kanya kung may bibisita. Kahit sandali lang, V, mula sa labas ng pinto. Rafael, pakiusap, sabi ni Veronica. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Para din ito sa kanya. Pagkatapos ng party, kapag kalmado na ang lahat, dadalawin natin siya. Pangako yan. Muli, nagpatalo si Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pait. Bakit parang ipinagkakait sa kanya ang sarili niyang anak? Habang papalubog ang araw, nakatayo siya sa may bintana ng kanyang silid, tinitingnan ang hardin. Nakita niya si Manang Clara na nagdidilig ng mga halaman. Maya-maya, lumabas si Elena mula sa kusina. May dalang isang maliit na supot ng basura. Nagkasalubong sila sa ilalim ng isang puno. Nakita ni Rafael, kahit mula sa malayo, ang mabilis na pag-abot ni Elena ng isang bagay kay Manang Clara. Isang maliit, nakatuping papel. Mabilis itong ibinulsa ng matanda at naghiwalay sila na parang walang nangyari. Sapat na. Ang mga maliliit na piraso ng palaisipan
Ang galit ni Veronica, ang guard, ang tawag sa telepono, ang pagbabawal sa kanya na makita si Isabela, ang lihim na pag-uusap ng mga katulong ay bumubuo ng isang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan na hindi niya gusto, isang larawan na kinatatakutan niyang tingnan. Gabi na, nag-iisa si Rafael sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan nang may kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Dr. Miguel Reyes, ang kanyang pinsan, ngunit ang masiglang ng ngiti nito ay wala. Ang mukha niya ay seryoso. Seryosong seryoso. "Migs," sabi ni Rafael, tumayo para salubungin ito. "Mabutit nakarating ka bago ang party bukas." Hindi ngumiti si Miguel. "Kailangan nating mag-usap, Raf. Tayong dalawa lang." Isinara nito ang pinto. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit na silver na USB flash drive. Inilapag niya ito sa mesa ni Rafael. "Ano yan?" tanong ni Rafael. Tinitigan siya ni Miguel, mata sa mata. "Pinsan, may kailangan kang malaman bago mo gawin ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo." Ang boses ni Miguel ay mababa at puno ng bigat. "Alam kong mahal mo si Veronica. O inaakala mong mahal mo siya. Alam kong gusto mong magsimula ulit. Pero ang pundasyon na tinatayuan mo ngayon, puno ito ng kasinungalingan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. "Ang sagot sa lahat ng tanong mo, sa lahat ng pagdududa mo nitong mga nakaraang araw, nasa loob niyan," sabi ni Miguel, itinuro ang USB. "Lahat ng kailangan mong malaman tungkol kay Veronica, tungkol kay Dr. Ramirez, at higit sa lahat, tungkol sa totoong kalagayan ni Isabela." Napatingin si Rafael sa maliit na USB, na para bang isa itong makamandag na ahas. "Panoorin mo ito. Mag-isa," sabi ni Miguel. "At pagkatapos, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Pero pakiusap, Raf. Panoorin mo bago maging huli ang lahat." Pagkasabi noon, tumalikod na si Miguel at lumabas ng opisina. Iniwan si Rafael na nakatayo roon, mag-isa, kasama ang isang maliit na piraso ng metal na naglalaman ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang katotohanang babago sa lahat. Ang hardin ng mansyon ng mga De La Peña ay naging isang paraiso ng mga ilaw at bulaklak. Ang mga bisita, na pawang mga elite ng lipunan, ay nagkalat. Hawak ang kanilang mga champagne glass. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa malamyos na tugtog ng isang string quartet. Ang lahat ay perpekto. Isang larawan ng yaman, kapangyarihan, at pag-ibig. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Veronica, isang diyosa sa kanyang puting gown. Bawat ngiti, bawat bati sa mga bisita ay kalkulado. Nasa rurok siya ng kanyang tagumpay. Ilang sandali na lang, opisyal na siyang magiging Mrs. De La Peña. Ngunit ang lalaking pakakasalan niya ay wala sa kanyang tabi. Nasa loob ng kanyang opisina si Rafael, nanginginig ang mga kamay. Sa harap niya, sa screen ng kanyang laptop, umiikot ang isang video. Hindi ito isang video lang. Isa itong compilation. Ang una ay kuha mula sa isang hidden camera. Marahil ay mula sa isang butones ng damit. Ang nagsasalita ay si Veronica. Ang kausap ay si Elena. Malinaw na malinaw ang bawat salita. Malapit nang matapos ang problema nating lahat. Dadalhin siya sa isang espesyal na pasilidad. Isang lugar kung saan mangyayari ang isang malungkot na aksidente. Napahawak si Rafael sa kanyang bibig. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Sumunod ang mga litrato ng mga pekeng medical records na ginawa ni Dr. Ramirez. At pagkatapos, isang audio recording, ang boses ni Veronica, galit at walang pagkukunwari. Tinatawag si Isabela na abnormal. Ibinubunyag ang kanyang plano. Ang boses ni Dr. Ramirez, nag-aalinlangan ngunit sumasang-ayon. Ang presyo ng pananahimik. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat. Isang video na kuha ni Manang Clara mula sa siwang ng pinto ng basement. Madilim at malabo.
ngunit sapat na para makita. Si Veronica, sinisigawan si Isabela, hinihila ang buhok nito, at si Isabela, umiiyak, nagmamakaawa. "Mama, patawad po." Bumuhos ang mga luha ni Rafael. Hindi na luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit at pagsisisi. Anong nagawa ko? Anong hinayaan kong mangyari sa anak ko? Pinatay niya ang laptop. Ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi, kabaliktaran ng masayang ingay mula sa labas. Tumayo siya. Ang kanyang paglalakad ay mabigat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang maskara na nagtatago sa bagyong namumuo sa loob niya. Sa labas, nasa entablado na si Veronica. Hawak ang isang mikropono. "Good evening, everyone." Bati nito. Ang boses ay matamis at masaya. "Rafael and I are so thrilled to have all of you here tonight. This is the start of a new chapter for us. A chapter of love, family, and..." Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Itigil ang tugtog. Ang boses ni Rafael ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Ang string quartet ay huminto. Ang mga bisita ay napalingon. Naglakad si Rafael papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat. Umakyat siya sa tabi ni Veronica na ngayon ay may pagtataka sa mukha. "Mahal, anong problema?" Hindi siya pinansin ni Rafael. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. Hinarap niya ang mga bisita. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Mga kaibigan, pamilya, patawad sa abala." Simula niya. "Mayroon lang akong isang espesyal na video na gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Isang video na magpapakita kung anong klaseng pamilya ang binubuo namin." Sumenya siya sa technical staff. Nag-aalangan ang mga ito, ngunit ang titig ni Rafael ay hindi nag-iwan ng lugar para sa pagtutol. Kinuha ng isang staff ang USB na iniabot ni Rafael. "Rafael, ano to? This is not part of the plan." Bulong ni Veronica. Ang nangiti ay nagsisimulang maglaho. Hindi siya sinagot ni Rafael. Ilang sandali pa, ang malaking puting screen sa likod ng entablado na dapat sanang magpapakita ng mga litrato nila ni Veronica ay nag-ilaw. At nagsimula ang video. Ang boses ni Veronica na nagpaplano ng aksidente ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Sinundan ng mga litrato ng mga pekeng medical records. At ang huli, ang video ni Isabela sa basement. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa screen at pagkatapos ay kay Veronica, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. "Hindi! Hindi totoo yan!" sigaw niya. Inaagaw ang mikropono. "Photoshop yan! Gawa-gawa lang yan! Sinisiraan niya ako." Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ay natanggal na. Ang diyosa ay naging isang halimaw sa harap ng daan-daang tao. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang lalaking nakauniporme ang tahimik na pumasok sa hardin. Mga pulis. Dahan-dahan silang umakyat sa entablado. "Veronica de la Peña," sabi ng isa. "Inaaresto ka namin para sa mga kasong illegal detention, child abuse, at falsification of document." "Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Rafael, sabihin mo sa kanila. Mahal mo ko, di ba?" Pagmamakaawa niya, hinahawakan ang braso ni Rafael. Ngunit tiningnan lang siya ni Rafael. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "Ang minahal ko ay isang ilusyon, isang kasinungalingan." Binitawan niya ito. Habang ipinoposas ng mga pulis si Veronica, nagsimula na itong magwala. Sumisigaw. Nagmumura. Inilalabas ang tunay niyang kulay. Ang elegante at sopistikadang babae ay naging isang desperadong kriminal. Ang mga bisita ay nakatayo lang, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang engagement party of the year ay naging crime scene of the day. Ngunit hindi na pinansin ni Rafael ang kaguluhan habang hinihila ng mga pulis si Veronica palayo.
Isa lang ang nasa isip niya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga ilaw, sa mga bulungan, sa mga pekeng ngiti. Tumakbo siya papasok sa mansyon, sa madilim na pasilyo, patungo sa pinto, na pilit niyang kinalimutan. Ang pinto ng basement. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Bumaba siya sa hagdanan, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Isabela! Isabela, anak! Nadatnan niya ito sa parehong sulok. Nanginginig sa takot dahil sa ingay na naririnig mula sa itaas. Lumuhod si Rafael sa harap niya. Ang amoy ng alikabok at lungkot ay nanunuot sa kanyang ilong. Dahan-dahan, gamit ang susi na kinuha niya mula sa gwardiya, binuksan niya ang kandado ng kadena. Klang! Ang tunog ng bakal na bumagsak sa sahig ay parang isang sigaw ng kalayaan. Inalis niya ang kadena sa maliit na paa ng kanyang anak. Pagkatapos, niyakap niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit na parang hindi na niya ito muling bibitawan. Naramdaman niya ang paginginig ng maliit na katawan sa kanyang mga bisig. At pagkatapos, narinig niya ang isang hikbi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, sa paglaya. Isinubsob ni Rafael ang kanyang mukha sa magulong buhok ng bata. Nilalanghap ang amoy ng kanyang nawawalang anak. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Patawad! Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Patawad, anak. Patawad kung pinabayaan ka ni Papa. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang iyon na parang isang panalangin, isang desperadong pagsusumamo para sa kapatawarang alam niyang hindi niya basta-basta makakamit. Sa labas, ang perpektong gabi ay naging isang bangungot ng iskandalo. Ngunit sa loob ng madilim at malamig na basement, isang ama ang muling natagpuan ng kanyang puso at isang bata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ay nagsimulang makaramdam ng pagiging ligtas. Binuhat niya si Isabela, magaan na magaan, napakapayat. Habang paakyat sila sa hagdanan, papalayo sa kadiliman, isang pangako ang binuo ni Rafael sa kanyang sarili. Hindi na muli niyang hahayaang masaktan ang kanyang anak. Hinding-hindi na. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa mansyon ng mga De La Peña ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili. Ang mansyon, na dating simbolo ng malamig na karangyaan, ay nagsimulang magkaroon ng init. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw. Ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog, ang tawa ni Isabela, ang mga kwentuhan, ang tunog ng piano na muling tinutugtog ni Rafael. Si Isabela ay dahan-dahang bumabalik. Sa tulong ng tunay na child psychologist na kinuha ni Dr. Miguel, unti-unti niyang nalalampasan ang trauma. Hindi na siya nagkukulong sa kanyang silid. Nagsimula na siyang mag-drawing ulit, mga larawan na puno ng kulay sa halip na itim. At higit sa lahat, nagsimula na siyang ngumiti. Isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Si Rafael ay nagbago rin. Ang dating malungkot at malayong ama ay naging isang haligi ng lakas at pagmamahal para sa kanyang anak. Binitiwan niya ang maraming responsibilidad sa kumpanya para magkaroon ng mas maraming oras para kay Isabela. Sila ay magkasamang nagbabasa ng libro, naglalakad sa hardin, at bumubuo ng mga alaalang matagal nang dapat sa kanila. Isang hapon, habang nagkakape si Rafael sa terasa, pinatawag niya si Elena. Si Elena, ang tahimik na bayani ng kanilang kwento. Pagkatapos ng gabing iyon, naging panauhin siya sa mansyon, hindi na isang katulong. Ngunit alam ni Rafael na hindi siya komportable. Ang lugar na ito ay naglalaman ng napakaraming masasamang alaala para sa kanya. Elena, simula ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang anak ko.
Iniligtas mo ako mula sa sarili kong pagkabulag. Utang ko sa iyo ang buhay namin. Ginawa ko lang po ang tama, Senyor Rafael. Mahinang sagot ni Elena. Utang na loob? Huwag mo na akong tawaging senyor, sabi ni Rafael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rafael na lang. Inilahad niya ang isang sobre. Gusto kong tustusan ang pag-aaral ng kambal mo hanggang sa makatapos sila ng kolehiyo. Ituring mo na itong maliit na pasasalamat. Tinitigan ni Elena ang sobre. Pagkatapos ay umiling siya ng marahan. Salamat po, Rafael, pero hindi ko po matatanggap. Ang kailangan ko lang po ay makapagsimula ulit. Ako at ang mga anak ko. Naintindihan ni Rafael, ang pagtanggap ng pera ay parang isang kabayaran at ang ginawa ni Elena ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Iginagalang niya ang desisyon nito. Kinabukasan, nag-empake si Elena. Tahimik at walang drama. Bago siya umalis, niyakap siya ni Isabela ng mahigpit. Babalik ka po, Ate Elena. Hinaplos ni Elena ang buhok ng bata. Magiging okay ka na, Isabela. Nandyan na ang papa mo. Habang paalis ang taxi na sinasakyan ni Elena at ng kanyang mga anak, pinanood sila ni Rafael at Isabela mula sa bintana. Isang kabanata ng kanilang buhay ang nagsasara. Lumipas ang 3 buwan. Ang buhay ay bumalik sa probinsya para kay Elena. Nakahanap siya ng isang maliit na paupahang bahay at isang trabaho sa isang lokal na panaderya. Simple ang buhay. Minsan ay mahirap, ngunit payapa. Ang mahalaga ay magkakasama sila ng kanyang mga anak, malayo sa mga anino ng mansyon. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang maliit na bakuran, isang itim at pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Rafael. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Kasama niya si Isabela, na ngayon ay may sigla na sa mga mata. Hawak ang isang malaking teddy bear. Nagulat si Elena. Rafael, anong ginagawa niyo rito? Sinusundo namin ang aming mga kaibigan, sabi ni Rafael. Ang kanyang nangiti ay totoo at walang bigat. Lumabas sina Lia at Liam at agad na tumakbo si Isabela papalapit sa kanila. Ibinibigay ang teddy bear. Nagsimulang maglaro ang 3 bata sa bakuran na para bang walang araw na lumipas. Naiwan si Elena at Rafael, nakatayo. Pinapanood ang mga bata. Kumusta ka na, Elena? Tanong ni Rafael. Mabuti naman kami. Tahimik ang buhay. Natagalan akong hanapin ka. Aminado ni Rafael. Ayaw ibigay ni Manang Clara ang address mo. Sabi niya, bigyan daw muna kita ng panahon. Pero ngayon, tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elena dati. Pagtahanga, respeto, at marahil isang bagay pa. Elena, ang tapang mo at ang kabutihan ng puso mo, binago mo kaming lahat. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Isang bagay na akala ko ay kinalimutan ko na. Hindi nakapagsalita si Elena. Hindi ako naparito para mag-alok ng pera. Pagpapatuloy ni Rafael, naparito ako para magtanong. Huminga siya ng malalim. Pwede ko bang imbitahan ang pamilya mo para kumain ng ice cream? Tumingin si Elena sa 3 bata na masayang nagtatawanan. Sina Lia, Liam at Isabela. 3 batang iniligtas niya mula sa kadiliman. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael, isang lalaking natutong harapin ang sarili niyang kadiliman. At sa unang pagkakataon, isang tunay at masayang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-asa para sa isang bagong simula. Okay, sagot niya. At habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, ang 4 na tao, 2 nasaktan na kaluluwa at 2 inosenteng bata, kasama ang isang anghel na nagbabantay, ay nagsimulang maglakad ng magkakasama.
patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang bubuuin. Kopay may tire,